Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ng unang panahon ay naglayag din ang mga Dutch sa bahagi ng East Indies at binalak din nilang ikuti ng buong mundo. Ang layunin nila sa paglalayag sa bandang East Indies ay ang pagtatayo nila ng kanilang mga trading posts. At sa panahon ngayon ay naging kabangga nila ang mga Kastila sa matagal na panahon. Bukod sa pagnanasa ng mga Dutch na makubkob ang Java at ang isla ng Moluccas, ay isa rin sa mga target nila ay ang pagkubkob sa Pilipinas. Isa sa mga namuno sa kanilang paglalayag ay itong si Olivier van Noort. Noong 1598 ay naglayag ang kanilang grupo na binubuo ng 4 na barko, ang Hope, Hendrik Frederick, ang Mauritius at ang Endert. Dumaan sila sa bahagi ng South America para nga magtungo sa ating bansa. Hanggang sa makarating na nga sila sa katubigan ng Pilipinas, ito'y noong October 1600s at noong October 16 ay na-encountered na kagad nila ang mga Kastila. At sa pagkakataong ito ay 2 na lang ang kanilang barko. Dahil ang 2 pa sa kanilang mga barko ay nasira habang sila ay naglalayag. Mautak ang mga Dutch na ito dahil alam nilang galit sa kanila ang mga Kastila ay nagpanggap silang mga Pranses. Nagpanggap silang mga Pranses na isinugo ng hari ng Espanya o kinomisyon. Ito kasing si Van Noort ay marunong magsalita ng Pranses. Kaya naman napaniwala niya ang mga Kastila sa tagpong iyon. Kaya naman nakatuloy ang mga Dutch hanggang sa magplano silang magtungo sa Manila. Kaya nga lang ay nagduda ang mga Kastila sa kanila. At sinundan ng mga ito ang kanilang bawat galaw. Nag-stay itong sila Van Noort sa port ng El Fraile malapit sa Mariveles. Ito'y bago sila pumunta ng Manila. At dito ay inatake nila ang isang Japanese at isang Chinese vessel. At sa mga crew nito ay mayroong marunong magsalita ng Portugis. Kaya naman nalaman nila kung paano magtungo sa Manila. Samantala, sa Manila naman, itong si Don Antonio de Morga, ang vice-gobernador general ng Pilipinas sa mga sandaling iyon, ang naatasang tugisin ang hukbo nitong si Van Noort gamit ang 2 barko, ang San Diego at ang San Bartolome. At dito ay sasalubungin nila ang grupo ng mga Dutch. Naglayag sila noong December 12 at makalipas ang 2 araw, December 14, ay natagpuan na kagad nila ang grupo nitong si Van Noort. Nakita nila ang mga ito malapit sa Balagtige. At dito ay nagkaroon agad ng bakbakan. Ang flagship nitong si De Morga na San Diego ay nakalapit naman sa flagship nitong si Van Noort. Kaya ang mga tauhan nitong si De Morga ay nagawang makatawid sa barko ng mga Dutch kung saan nagkaroon ng hand-to-hand battle. Tumagal ang labanan ng halos 6 na oras at ang parehong barko ay na-damage ng husto. Ang flagship na San Diego ay nagkaroon ng leak. Kaya naman agad nag-utos itong si De Morga na abandonahin na ang barko at magtungo sa isang malapit na isla. Hanggang sa tuluyan na ngang lumubog ang barkong San Diego. Ang isang barko naman ng mga Kastila na San Bartolome na pinamumunuan naman itong si Juan del Alcega ay hinabol naman ng isa pang barko ng mga Dutch hanggang sa masukol nila ito. Agad namang sumuko ang mga ito makalipas ang maiksing labanan. Halos 20 mga Dutch ang nahuli ng buhay at bukod sa 6 na kabataan na pinadala na lang sa monasteryo, ang lahat ng mga nahuli ay hinatulan ng kamatayan ng mga Kastila. 12 pang araw sa mga ito ay dahil sa takot ay tumanggap muna ng sakramento bago sila patayin. Samantala sa panig naman ng mga Kastila ay 137 ang namatay sa labanan. Ang iba ay nalunod at ang iba naman ay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Ito namang si Van Noort kasama ang ilan pa niyang mga kasama ay nakatakas papuntang Borneo sakay ng na-damage nilang flagship. Hanggang sa makabalik pa sila sa Rotterdam sa Holland. Ito'y noong August 26, 1601. Kaya naman masasabing sila ang kauna-unahang mga Dutch na nakaikot sa buong mundo, kung saan sumunod sila kina Magellan, Francis Drake at kay Thomas Cavendish. Alam mo ba
na 3 linggo makalipas ang pagdideklara ng rebolusyon, itong si Andres Bonifacio, o ang sigaw sa Pugad Lawin, ay naganap naman ang sinasabing pangalawang mass execution ng mga Kastila laban sa mga revolusyonaryong Pilipino. Pinagdadampot ng mga Kastila ang mga Kabitenyong sinasabing sangkot sa revolusyon o yung mga anti-Spanish. Lahat sila ay kinulong at pinahirapan at ang 13 sa kanila ay na-court-martialed at nahatulan ng kamatayan sa firing squad. Naging mabilis ang ginawang trial at nailihim pa ito sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman hindi na nabigyan pa ng pagkakataong makadalaw pa nga ang kanilang mga mahal sa buhay bago sila mahatulan. September 12, 1896, ang 13 ay in-execute sa Fort San Felipe. Matapos iyon, ang kanilang mga bangkay ay inilagay lamang sa mga kariton at sama-samang inilagay sa isang hukay o sa bayan ng Caridad. Dito sa 13 ito ay pinangalan ang sa ngayon ay bayan na tinatawag na 13 Martires. At ang mga 13 Martires na ito ay sina Luis Aguado, 33 taong gulang, nagtatrabaho sa isang arsenal. Feliciano Cabuco, 31 taong gulang, trabahador sa Canacao Navy Hospital. Si Eugenio Abesas, ito ay gumagawa ng relo sa Maynila. Si Agapito Concho, isang guro, musician at isang photographer. Si Maximo Inocencio, 64 na taong gulang, sinasabing isang mayaman na kontraktor. Si Maximo Gregorio, 40 taong gulang. Siya ay taga-Pasay at sinasabing empleyado rin sa Cavite Arsenal. Si Jose Laliana, isang mananahi at dating Marine Corporal. Severino Apidario, taga-Imos at isang jail warden. Si Victoriano Luciano, 32 taong gulang, isang mayaman na pharmacist. Si Alfonso de Ocampo, 36 na taong gulang, isang negosyante. Si Hugo Perez, 43 taong gulang, isang physician sa Manila. At itong si Antonio de San Agustin, isang mangangalakal mula sa Cavite. Alam mo ba na ang typhoons ay isang pangkaraniwang occurrence na sa rehiyon malapit sa kanlurang Pasipiko o sa China Sea? Ang salitang typhoon ay nanggaling sa salitang typhoon, isang Cantonese word na nangangahulugang great wind. At sa lahat ng mga tropical cyclones, ang typhoon ang sinasabing pinakamalakas. Merong 4 na uri ng tropical cyclones na naka-classified depende sa lakas ng hangin na dala nito. Ang depression. Ang depression ay merong maximum wind speed na 60 kilometers per hour. Ang tropical storm. Ito naman ay merong wind speed na mula 61 kilometers hanggang 86 kilometers per hour naman. Ang severe tropical storm na merong wind speed na mula naman sa 87 kilometers hanggang sa 116 kilometers per hour naman. At ang typhoon nga na meron namang wind speed na 117 kilometers per hour pataas. At ang lahat ng ito ay merong low pressure center na kung tawagin ay I. Ang I ay merong diametro na mula 10 hanggang 50 kilometro. At kung sa Pilipinas naman ang pag-uusapan, halos lahat ay kinalalakihan na talaga ang bagyo. Kumbaga, kapag Pinoy ka, ay tiyak na sanay ka na dito. Ito'y dahil lang kinalalagyan nga rin ng ating bansa ay daanan kasi talaga ng bagyo. Kadalasan kasi ang bagyo ay namumuo sa rehiyon ng Pasipiko, sa Marianas at sa Carolines Islands. At dahil nga daanan tayo ng bagyo, ay pangkaraniwan na lang talaga na minsan ay may pumapasok sa Philippine Area of Responsibility na 3 bagyo sa loob lamang ng 1 buwan. Matatandaan nga na noong 1970, ang bagyong Sening, Titang at Yoling ay humagupit sa bansa na kumitil ng 1,400 na mga katao at nagdulot pa ito ng pinsala na 881 million pesos. Ganon katindi. Ang PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ay ang nagbabantay sa mga weather disturbances na ito na papasok sa ating bansa. Nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa ang mga istasyon nila. Ito'y para nga sa forecasting at sa pagmomonitor ng kondisyon ng panahon. Gamit ang barometer sa pagsukat ng air pressure. Ang humidity naman ay ginagamitan naman ng hygrometer. Wind vane naman
para sa direksyon ng hangin. At ang bilis naman nito ay ginagamitan naman ng anemometer. Gumagamit naman ng Pag-asa ng 4 na signals para maipakita naman at maibigay ang babala kung gaano ba kalakas ang isang bagyo. Ang signal number 1 ay merong 30 hanggang 60 km per hour. Ito ay sa loob ng 1.5 araw. Ang signal number 2 naman ay meron namang 60 hanggang 100 km per hour naman sa loob ng 1 araw. At ang signal number 3 naman ay nasa 100 to 185 km per hour. Ito ay sa loob naman ng 18 oras. At ang signal number 4 na merong mahigit 185 km per hour sa loob ng 12 oras. Madalas ay nagsususpinde ng klase at ng mga trabaho kapag merong signal number 2 at signal number 3. At dito ay pinapayuhan ng lahat na manatili na lang sa kani-kaniyang mga bahay. Pero kung ang tinitirhan mo ay mababa ang lugar at malapit sa ilog, syempre kinakailangan mo ng lumikas at pumunta na lang sa mas ligtas na lugar. Nagsimula ang pagpapangalan ng bagyo sa Caribbean, kung saan ang mga weather disturbances ay pinapangalan sa mga santo. At sa Pilipinas naman, ang mga US Navy meteorologists ang nagpasimula nito noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan ginamitan nila ito ng mga American names. At noong 1963, ay napalitan ng mga American names ng mga pangalang Pinay na lahat ay nagtatapos sa NG. Hanggang sa ang Pag-asa ay mag-set ng pangalan alphabetically para sa mga bagyo. At ang kauna-unahang napangalanan gamit ang alphabet ay ang bagyong Asyang noong 1988. Alam mo ba na sa taong 1972 pinasimulang tawagin SM ang dating Shumart na itinayo ni Henry C. Sr. noong 1958 sa Carriedo sa Quiapo, kung saan nung una nga ay sapatos lamang talaga ang tinitinda niya, kaya nga Shumart. At makalipas ang ilang taon ay agad itong nagkaroon ng branches sa Makati at sa Cubao. Hanggang sa dumating na nga ang taong 1972 nang maging isang department store na ito. At ang Shumart nga ay sinimulan ng tawaging SM. Ito ay dahil hindi na nga lang sapatos ang tinitinda dito. 1985 naman nang isilang ang kauna-unahan nilang shopping center. Ito ay ang SM City North EDSA at dito sinasabing nagsimula ang paglaganap ng SM sa buong bansa. Dahil tuluyan ng dumami ang mga branches nito. Sa ngayon nga sa ating bansa ay meron na itong 76 na branches at 7 branches naman sa China. At isa rin ang SM Mall of Asia sa pinakamalaking mall sa buong mundo. 11 sunod-sunod na taon na humawak sa trono itong si Henry C. Sr. sa pagiging pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ayon pa nga sa mga kwento-kwento, kahit daw ang isang pirasong pako sa construction site na nakabaluktot na ay dinadampot pa nitong si Henry C. nang sa ganon ay mapakinabangan pa. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!